Thank God it's Friday. Ibig sabihin makakatulog tayo ng mahaba-haba bukas dahil Sabado. Kayo, ako maagang gigising. May taping kami. Maghapon ng taping. Anyway, samahan niyo po kami. Ito si Brother June Banaag ngayong Biyernes, November 22 sa programang Dr. Love Radio Show until 11:30 tonight. At tayo po ay naghihintay na lamang ng 33 araw bago magpasko. Merry Christmas! Merry Christmas! Uba, sinisin ka? Merry Christmas! Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Ano? Bigla na puputol, ano? Samahan niyo po kami, malapit na ang Pasko. Nako, 33 days to go to Christmas. Konti na lamang po dahil matatapos na ho ang matatapos na ho ang Nobyembre, 22 na ho ngayon. Konti na lamang, edi magsisimula na tayo makadinig ng mga kampana sa madaling araw, di ba? Bye, Laila. Ayun kampana sa madaling araw dahil meron tayong Misa de Gallo. Ang feelings ko Ay, naku, marami na naman mga kabataan magde-date. kailan mo Pag madaling araw, tatanto. magsisimba, gigising ng umaga, magpupunta sa simbahan, magtatago sa medyo madilim, ayaw pumasok sa loob ng simbahan. Pag-uwi sa bahay, tanong mo, anong ebanghelyo ngayong araw na ito? Hindi alam. Bakit? Kasama ang syota niya. Nandun sa labas ng simbahan, nagkukwentuhan habang nagmimisa ang pare. Mga bata! Ano daw yan tawag dyan? Simbanga babes. Iba itong ating mga producers dito talaga, no? Ang lilikot ng utak. Simbanga babes. Kwentuhan habang kumakain ng puto bumbong, di ba? Uy, namimiss ko ng puto bumbong. At saka bibingka. Ay sana, maaga tayo makauwi sa Pasko. Di ba? Para makabili naman ng bibingka at makakain ng bibingka. Bibingkang may apoy sa ibabaw at sa ilalim. Samahan niyo kami at para po, simulan natin ang makabuluhang kwentuhan at mga throwback tugtugan natin. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa ating social media accounts. Ano yung mga social media accounts natin? Ito po, i-search lamang po ninyo ang @Radio 5 True FM sa X, ang X po, formerly Twitter. Suntok sa buwan. Nandyan po ang Threads, ang Instagram, Facebook at saka TikTok at saka YouTube. Tisod ka. Pwede hong manood sa YouTube Sa loob kita. yung mga previous episodes ng ating programa. Nandyan po sa YouTube. Sa mga hindi naaabot ng frequency ng ating himpilan, ayan, ang daming nag-aabang sa YouTube. Diba? Facebook. At saka, anong tawag dito? Kung kayo po ay merong signal cable, mapapanood po ninyo kami sa Channel 19. Siyempre po, sa radio dito sa Kalakhan, hindi lang Kalakhan, Mega Manila, tayo po ay napapakinggan sa 105.9 Radio 5 True FM. Ayan. At sa ating pagbabalik, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito. Araw ng Biyernes, 22 ng Nobyembre, kafiestahan ni Santa Cecilia, isang birhen at martyr ng simbahan. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual para sa araw na ito ng Biyernes, 22 ng buwan ng Nobyembre, kafiestahan ni Santa Cecilia, Virhen at Martir ng ating simbahan.
At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 19 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 45 hanggang 48. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulang ipagtabuyan ng mga nagtitindaron. Sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Salamat po. Oras natin ay 7 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Bakit po namin araw-araw inihatid sa inyo ang pagkain pang spiritual upang sa gayon po ay mapagnilayan natin at least bago tayo matulog ngayong gabi. Di ba? Meron tayong panahon para pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon upang mapalapit sa atin ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para lang dito sa mundong ito. Tandaan po natin kapag tayo natsugi, kapag namatay tayo, haharap tayo sa Panginoon at haharapin natin ang buhay na walang hanggan. Either nandun tayo sa langit or dadaan tayo sa purgatorio o kasama natin ang mga politikong Pilipino sa impyerno. Mga politikong magnanakaw ng kaban ng bayan. Wala pang kispiri. Di ba? Alright, atin po namang alamin ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ang programang Face to Face Harapan po ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Channel 5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre kasama ho dito ang trio tagapayo, sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camila Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banag, Dr. Love ng 105.9 Radio 5 True FM. Ito po ay bahagi lamang ng itinampok na sa programang Face to Face Harapan sa Channel 5. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang Bulahan sa Bingguhan. Bingguhan na nga, sugal na nga ito, nagbubulahan pa sila, no? Alamin natin kung paano ang pandarayang ginagawa sa Bingguhan. Narito. Hello, Liza! Naku, talaga nakagano na kaagad, oh. Anong problema mo? Problema ko lang po sa kabingguhan namin, lagi po siya nandudugas. Araw-araw po nakikita siya nahuhuli ng mga kabingguhan namin. Araw-araw na Araw-araw po siya nag-iipit ng bonilyo sa amin. Pag sinabi mong araw-araw, ang unang tanong doon, bakit pa kayo nakikipaglaro dito sa babae? Araw-araw. Hindi po. Nandaraya. Una po kasi pinagbigyan siya ng ilang beses. Pinagbigyan po siya. Ngayon nagsumbo na ulit sa amin yung kalaro namin na paulit-ulit niya palang ginagawa yun. Ayun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay itong isang insidente na nalaglag yung kanyang Bonilyo po. tinatago. Opo. Ito Opo. yung isang insidenteng doon na talaga nagkaharap-harapan. Ayun. Anong nangyari? So, naglalaro kayo, tapos? Naglalaro po kami nung tapos po nung siya po ang bumola, nung nahuli po siya nung namin kalaro namin, nakaipit po yung budilyo. Ngayon po hindi puro po ng burahan niya. Yung ginawa niya, pinasok niya ulit. Tapos bigla pong nahulog na lang. Tapos napuna po ng kan namin na hindi niya naisuksok sa loob. Hindi siya po nabisto. Nabisto. Dahil hindi po puro niya yung nabunot niya. Kaya binalik niya po sa loob ng budilyo. Teka Hindi po muna, na-shoot, nahulog. Pero, hindi lang ikaw ang nakakita. Hindi lang po, Marami ang marami po. nakakita. Opo, yung mga kalaro po. So, marami ang magpapatotoo. Opo. Ay, wala na. Talagang nandaya. Nahuli talaga. Anong nangyari? Nagsabunutan na?
Opo. Ay? Nagkaano po kami. Wala nang pasakali ha. Nagsabunutan na talaga kayo kaagad. Ngayon ang tanong ko, sino ang pinapanalo niya? Karaniwan dyan, meron siyang kausap, o kunwari ikaw ang mananalo ha, basta ito nabunot ko, ganito. Sino ang ipinapanalo Wala niya? po, siya po mismo bumibingo. Ha? Siya po mismo. Wala po siyang ano. Siya po mismo bumibingo sa araw na yun. Pag nandudupa. Paano namang nangyari na nandaraya ka, tapos yung sarili mo ang parating nananalo? Opo, kasi po binubulot niya sarili niya puro sa bulilyo eh. Pero hindi ba, Donita, medyo nakakatawa naman yata yun? Na ikaw na nga ang nandadaya parate at ipinapanalo mo parate ang sarili mo, pero nakikipaglaro pa rin sila sa kanya. Yun nga nakapagtakati ko rin, di ba? Bakit ganun? So parang wala ka rin palang pakialam kahit maloko ka, kahit dinadaya ka. Sige, laro pa rin. Baka wala silang ibang kalaro. Monopolya ng bingo sa area nila. Baka siya lang din naman yung may pabingguhan talaga doon. Siya lang ang may ganito, ito lang Malay naman ang ba natin, katapat. no? Coring. Ito lang naman ang katapat niyan at saka papel. Lapis, di ba? Baka naman pag nananalo siya nananalo, eh may nakukuha kang porsyento. Di ba? Oo, pwede ganon. Naku, kilala kita. Bata pa lang tayo, ganyan ka na. Totoo ba? Magkababata kayo? Ay, hindi po. Kala ko magkababata kayo. Kala ko naka-attend ka na rin ng bingguhan nila eh. Saan ba itong bingguhan na ito? Saan ito? Doon po sa Maynila North Cemetery po. Sa sementeryo kayo lahat nakatira? Napakagandang lugar. Wala ka naman pala talagang ibang makakalaro. Ano naman pala yun? Jessa, komedyante ka din ah. Okay, so wala kayong ibang kalaro kasi lahat sila'y patay na. Pag nandudupa. Paano namang nangyari na nandaraya ka, tapos yung sarili mo ang parating nananalo? Opo, kasi po binubulot niya sarili niya puro sa bulilyo eh. Pero hindi ba, Donita, medyo nakakatawa naman yata yun? Na ikaw na nga ang nandadaya parate at ipinapanalo mo parate ang sarili mo, pero nakikipaglaro pa rin sila sa kanya. Yun nga nakapagtakati ko rin, di ba? Bakit ganun? So parang wala ka rin palang pakialam kahit maloko ka, kahit dinadaya ka. Sige, laro pa rin. Baka wala silang ibang kalaro. Monopolya ng bingo sa area nila. Baka siya lang din naman yung may pabingguhan talaga doon. Siya lang ang may ganito, ito lang Malay naman ba ang natin, katapat. no? Coring. Ito lang naman ang katapat niyan at saka papel. Lapis, di ba? Baka naman pag nananalo siya nananalo, eh may nakukuha kang porsyento. Di ba? Oo, pwede ganon. Naku, kilala kita. Bata pa lang tayo, ganyan ka na. Totoo ba? Magkababata kayo? Ay, hindi po. Kala ko magkababata kayo. Kala ko naka-attend ka na rin ng bingguhan nila eh. Saan ba itong bingguhan na ito? Saan ito? Doon po sa Maynila North Cemetery po. Sa sementeryo kayo lahat nakatira? Napakagandang lugar. Wala ka naman pala talagang ibang makakalaro. Ano naman pala yun? Jessa, komedyante ka din ah. Okay, so wala kayong ibang kalaro kasi lahat sila'y patay na. Ayon sa estadistika, babae ang kadalasang nagsusugal. At nagbibingo. Yes! Particularly bingo. Bakit? Kasi ang bingo, yan ang pinakamadali at pinakamura, pinakamalapit sa bahay nyo, sa barangay na pwedeng puntahan pag wala kang ginagawa. Pero ito ngayon, ang isa pang research. Bawal pala ang bingo! Ay! Yun lang. Lagot. Bawal! Bawal! O, ayon sa isang presidential decree, pinatanong ko yan eh. Lahat ng uri ng pagsusugal na ginagawa sa labas ng bahay at may pustahan ng pera, magkano pustahan ninyo? 3-5 po isang card eh. 20 pataas. 20 pesos pataas. So yung makitaan dyan, mga magkano umaabot? Mga Pag nanalo ka? 200 plus. Ha? 200 plus. O yun na, di ba? O, minimum wage na yan sa ibang probinsya. Tama, So, ibig sabihin, bawal yan. Yun. So, ngayon, buko na tayo. Hindi nyo na mauulit yan. Babantayan na kayo ng barangay. Pwera na lang kung kalaro nyo rin yung barangay captain nyo. Yun lang. Ayan, tama yan, Tikuring. Alam ba yan ang barangay captain nyo? Hindi. Hindi po. Sino yung nakipagsabunutan? Ikaw. At saka yung nandaya. Ayun. Okay. So, eto na ngayon. Siya raw ay mahusay mag-ipit ng bulilyo sa kanyang mga daliri sa larong bingo. Rose, humarap ka na! Ay! Ah! Ganyan ba maglakad lahat ng mga taga Manila North Cemetery? Hindi po.
Kulang na lang magganyan ka, oh. Talagang ano siya. Kulang na lang ganon. Rose, didiretso na kita. Nandaya ka ba? Hindi po. Pinagbibintangan lang nila ako. Oo, di ba? Yan na yun. Nahulog eh. O ayan, Jess, ikaw ang ikaw ang magsabi. Ate Rose, sabi niya may nahulog na bisto ka yung bulilyong inipit mo. Hindi lang nila matanggap na lagi ako yung nananalo. Yun! Tama. Tama, Ate Rose. Yes. Marami nakakita sa'yo nung duduga ka. Eh, mayroon ng ebidensya Pag sa'yo. talo kayo, huwag kayo napipikon. Ay, tama nga naman. Oh. Ang daming nakakita, Day. Wala, yun Sister, din totoo. ang daming nakakita na nalaglag yung bulilyo mula sa kamay mo. Wala silang patunay kahit na nagbobola ako. Kusang nalaglag kasi malaki yung bolahan eh. Oo, tama naman. Oo. Nalaglag pero hindi ko inipit. Yes. Oo, di ba? Baka, ate ko rin yan ba yung gamit nyo? Yung parang ganon? Oo, yan mismo yung Yan, gamit namin. okay. Ay, ito Pag mismo? binola siya, kusang lumalabas yung bulilyo. Minsan tumatasik talaga kasi yung bulilyo niyan, ate ko rin eh. Turuan mo nga kami. Sample, Ganito paano? kasi nangyari, di ba? Oh, binola? yan, paano? Oh, kung ganyan ako bumola, lumaglag yung bulilyo. Ayun, oo nga, oh. Pwede, di ba? Nalalaglag. Ang galing niya, no? Oo. Tama, ate ko Talagang on rin. cue lumabas yung Yes, bulilyo. Tama po. Kasi malaki po yung bilog niyan eh. Alam mo, kaya siguro, meron ka bang ginawa ditong pagninisnis? O parang kasi warat-warat na siya. Sinadya ba yan? Hindi ganyan po talaga. Ito Kung magkakatagalan na po. Ah, ito talaga yung Opo, sa'yo. naman. Medyo masasaktan tayo ng bahagya sa aking sasabihin, ha? Ang sugal ay immoral sa mata ng simbahan. I can only speak for the moral side at yung spiritual side. Yung legal kay attorney na yun. Immoral yan sa mata ng simbahan ng sugal kasi kapag nagsusugal tayo, lumalabag tayo sa 4 sa 10 utos ng Diyos. No? Ginagawa nating, nagiging idolatrous tayo. Ibig sabihin, napaiilalim tayo sa kapangyarihan ng pera at yun ang sinasanto natin, dinodiyos natin ang pera. Kita mo si Kim, nanggagalaiti si Kim dahil hindi niya nakuha yung perang dapat sa kanya. Kasi sugal, immoral. Okay? Now, Brother John, bakit sa mga simbahan may mga bingo? No? Hindi ko masasagot yun. Tanong niya sa pare, bakit sila nagpapabingo kung sugal yun? Okay? Kung fundraising. That's another topic. But nakita ko lang dito, ang sabi kasi ni San Mateo sa ika-6 na kabanata ng kanyang liham, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera ng magkasabay. Kamumuhian niyo yung isa at mamahalin niyo yung isa. It's either mahalin niyo ang pera at kamumuhian niyo ang Diyos. Nasa inyo ang desisyon if it matters to you. Di ba? Ang malinaw na malinaw dito, may malalim na problema pa sa ating lipunan. Ang problema ng droga, kahirapan, kakulangan ng moral values sa bawat pamilya. Ang diablo, sinisira ang bawat pamilya natin para masira ang simbahan. Pag nasira ang simbahan, wala ng Diyos. Panalo na ng diablo. So baka ginagamit tayo ng diablo. Gampanan nyo kaya yung tungkulin nyo bilang asawa at ina ng inyong mga anak at wala tayong problema sa buhay. Maraming salamat, Ate Kuring. Walang anuman, Brother June. Salamat din sa iyo. Di ba? Ay, grabe naman kasi. May time sila para magsugal, magdayaan sa sugal, sa bingo, pero walang time sa mga anak, walang time maglinis ng bahay, walang time magtanggal ng alikabok sa kanilang bahay. Sus, Ginoo, ganyan ang buhay natin. Paano ang mga asawa nyo? Pag-uwi sa bahay, pagod na pagod, wala kayo, nagsusugal. Ay, nako. Sige, babalik ko tayo. Ang oras natin, ganap na ang alas 10:05 ng gabi. Salamat ho ng marami. Alas 10:22 ang inyong nadinig kanina. Kampana ng simbahan. Inawit sa atin ng Mabuhay Singers. Nagbabadya ng palapit na Kapaskuhan. 33 days to go to Christmas. Di ba? Ho, 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 ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Si Santa. Oh, Dr. Love.
Alright, 33 araw na lamang po. Pasko na. Malapit na nating madinig ang mga kampana sa simbahan dahil meron tayong Misa de Gallio. Ano ba ang kasaysayan ng Misa de Gallio? Alam ba ninyo bakit madaling araw? Di ba? Actually, nung panahon pa ho ng Kastila, nung panahon pa ng Kastila, kaya Misa de Gallio, ugali kasi ng mga Pilipinong magsasaka nung araw, o kaya yung mga nangingisda, lalabas ng madaling araw para hindi ho abutin ng sikat, ng matinding sikat ng araw, yung mga magsasaka natin, bago ho simulan ang pagtatrabaho sa bukid, uma-attend po ng misa. Kasi pinakamagandang paraan ng pagsisimula ng araw natin, siyempre, ay yung pagdalo natin sa Santa Misa upang makasama natin at matanggap natin sa ating katawan ang tunay na dugo at katawan ni Kristo. So, pinababanal ang ating gawain ng ating maghapon bago sila magtungo sa mga tumana, sa mga taniman ng palay, whatever. Yan. So, yun po ang naging tradisyon na madaling araw pa lamang, madilim pa, meron na pong misa para mapabanal ang buong maghapon natin, lahat ng ating gawain. Kaya Misa de Gallio. Ano yung Misa de Gallio? Anong Gallio? Ang Gallio ay mga tandang. Gallio ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ng mga tandang na tumitilaok. Kailan tumitilaok ang mga tandang? Sa umagang-umaga, panggising. Yan. Di ba? O ngayon, alam niyo na story ng Misa de Gallio. Baka may tanong kayo, pwede kayo magtanong sa atin, ho? Ang bilang ho ng ating telepono, 8689-3289 at 8689-3290. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating programa, mga pagbati, whatever, liham, kasaysayan, problema na gusto nyong idulog sa atin, pwede ho ninyong ipadala sa Dr. Love Facebook Messenger. Kasama po ng inyong pangalan at ng inyong contact number. At kung may problema kayo na gusto ninyo na anong tawag dito, idulog sa ating programa, maaari po kayong tumawag sa ating mga hotline sa 8689-3289 at 8689-3290 para sa ating live counseling. Huwag niyo kalimutan, mamaya meron tayong liham kasaysayan na tutunghayan. At ito ay galing po kay Jenny ng Pampanga. Jenny ng Pampanga. Henhi sikiti hayhi. Yun na spelling ng kurbata sa Kapampangan. Henhi sikiti hayhi. Yon. Sa mga hindi po nakapanood, meron po tayong catch-up episode sa Signal Cable Channel 19 tuwing weekends. Kung hindi kayo nakapanood ngayong gabi, o gusto ninyong i-review muli yung ating mga kasaysayan, mga programa natin, meron po tayong weekend replays sa Signal Cable sa Channel 19. Ito po ay alas 7:45 hanggang alas 9:45 ng Sabado bukas. And sa linggo, 2 beses po ang replay ng ating programa, 8 a.m. to 10 a.m. and 7:45 until 9:45 ng gabi, araw ng linggo sa Channel 19. At kung sakali po na meron kayong Signal Cable subscription, buksan po ninyo sa Channel 19 at magkakakita ho tayo dyan. Magkakakitaan tayo. Ano ba ang tinatago nyo, makikita ko. Alright, pagbati muna sa ating mga kaibigan, mga regular na mga nakikinig po sa programang Dr. Love. Magandang gabi kay Alani Hungko ng Kuwait. Itong si Mariví Viola, taga-riyan din sa Kuwait. Yan. Pero nandito muna siya at kukuya-kuya ko ay nagbabakasyon sa kanyang bahay, sa kanyang mansyon diyan sa Baguio City. Mariví Viola. Sa Makati naman, nandiyan si Elizabeth Villa Gonzalo sa kanyang mansyon sa Makati City. At sa Quezon City, si Myra Bulisay Lee na kukuya-kuya ko sa kanyang napakalaking bahay. Yun.
Valtano, bumabati na magandang gabi. Roel Malvar Crisostomo, nagpapacheck ng attendance si Jennifer Reed. No, hindi pala Reed. Jennifer Red. Rosa Miran, di ba? Lance Abelion, buhat sa Sampaloc, Manila. Sherry Picho ng Seattle, Washington ay nagpapacheck ng attendance. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Marvin Zandro Riabad, nagpapacheck po ng attendance from North Caloocan. Sino pa? Si Elvira Cabahog. Angelita Banataw ng Pateros. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Si Lynn ng Brussels, Belgium ay nag-text sa atin, Dr. Love, pag-greet naman po ang aking friend na si Arnel Venz Valenzuela Diwa na promote po siya sa high rank sa kanilang company sa Switzerland. Congratulations, my dear friend. Buhat kay Lynn ng Brussels, Belgium. Congratulations, Arnel Venz Valenzuela Diwa. Iba talagang Pinoy, Talagang mapagkakatiwalaan sa trabaho. Rodolfo Cruz, Amadeo Giorgio Gonzalez ng Metro Davao at si Mami Lorleen Gonzalez na nagsilbing host sa ating mga Dr. Love Pilgrims sa Europe ay nagsama-sama sila ng 3 araw yata doon sa Davao at nag-enjoy ng gusto ang ating mga pilgrims. Maraming salamat sa mag-ina ni Giorgio Gonzalez at Mami Lorleen ng Metro Davao. Elvira Anastasio, magandang gabi sa inyo. Ambo Estrella, listening from Paranaque po. Gusto ko tuloy kumain ng bibingka at puto bumbong. Meron na ba ngayon? Meron ng puto bumbong ngayon? Konti pa lang, no? Konti pa lang. Nagtitinda ng puto bumbong. Pero maghahanap ako, baka, hindi, simulan yan mga Doon sa amin, nagsisimula yan pag December 16. Yon, December 16. Matagal pa nga hanapin nating paghahanap ng puto bumbong. Si Melinda Saspa, bumabati na magandang gabi sa mga may birthday ngayong buwan ng Nobyembre. At si Chato sa Avedra sa Cluti ng Novaliches ay bumabati po ng magandang gabi sa lahat. Nag-message sa ating page ang isang OFW, pabati raw po si Randall Pesigan. Buhat sa Bermuda Island. Listener daw po since 1998 pa. Wow, talaga. Randall, maraming salamat sa iyo. Randall Pesigan ng Bermuda Island. Wow, ang sarap siguro dyan, Oo, sana anong tawag, hindi Zoom, anong tawag doon? Pwede nating invite, minsan mag-call sa comment kahit via messenger. Pwede, ayun. Yung video, ano yung ginagamit natin, hindi Zoom. StreamYard. StreamYard. Pwede kayo mag-StreamYard. Makipag-ugnayan lang kayo sa ating producer, either kay Jen Morales or kay Mike Santillan. Sabi ko sa inyo, pwede kayong gumawa ng greetings video. Sabihin lang ninyo, bakit kayo nakikinig sa programang Dr. Love? Bakit sa tagal-tagal ng panahon nakikinig pa kayo sa programang Dr. Love? Siguruhin lang po ninyo, kapag kukuha kayo ng video, naka-landscape kayo, nakahiga, hindi ko kayo mahihiga. Ang mahihiga po yung inyong cellphone. Siguruhin nyo nakahiga yung cellphone nyo para maganda, di ba? Horizontal, ayan. And then, siguruhin nyo maganda may microphone kayo, di ba? I-feature ho natin yan sa programa natin. Simulan natin next week. Yung mga dati, ilabas nga natin yung mga dati, sina Gina Pareño, di ba? Marami yan. Anyways, yon. Pagbabalik ho natin ating tutunghayan ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Jenny ng Pampanga. Samantala, ang oras alas 10:32 ng gabi. Po ng Mabuhay Singers at ang awiting tayo na sa Antipolo. 10:37.
Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 11:30 ng gabi sa pagpapatuloy ng ating palatuntunang Dr. Love. Alam ba ninyo na ang simbahan ng Antipolo ay an international pilgrim church? International Pilgrim Church. Ibig sabihin po, ang simbahan ng Antipolo ay hindi lamang po pilgrim church sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito po ay kilala at pinupuntahan po yan ng mga foreigners at mga Katoliko na mga nagtutungo dito sa Pilipinas. Napakamakulay po at makasaysayan ang simbahan ng Antipolo. Ang tanong, bakit daw po may mga nagpapabasbas ng mga sasakyan sa simbahan ng Antipolo kagaya ng sa Manawag, ano? Pero higit na marami ang nagpupunta sa simbahan ng Antipolo para magpa-bless ng mga sasakyan, either brand new or luma o second hand. Yung mga Filipinos na mga OFW ay bago umalis, ay nagtutungo sa simbahan ng Antipolo para umattend ng misa at manalangin sa Mahal na Birhen. No? Kami na mga kadalasan ay lumalabas ng bansa, bago bumiyahe, dumadaan kami sa Birhen ng Antipolo para manalangin at hingin ang kanyang proteksyon. Kung sa Roma, ang Santo Papa ay bago umalis ng Roma, ay nagtutungo sa isang simbahan sa Santa Maria Maggiore, Basilica ng Santa Maria Maggiore, at nananalangin doon sa imahe ng Birhen na kung tawagin ay Salus Populi. No? Umihingi ng basbas doon sa Mahal na Birhen, umihingi ng proteksyon sa Mahal na Birhen sa kanyang paglalakbay. Dito po sa Pilipinas, meron tayong pinupuntahan yung mga naglalakbay, no? Yan po ang simbahan ng Antipolo sapagkat nandiyan ang Birhen ng Antipolo. Alam po ba ninyo na kung tawagin ang Birhen ng Antipolo ay Our Lady of Peace and Good Voyage? Ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, no? Ang Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Yan. Kaya yung mga kotse dinadala doon para pabasbasan dahil mabuti at safe na paglalakbay. Yon. Okay. Alam po ba ninyo na ang imahen ng Birhen ng Antipolo, ang tunay na titulo ng imahe ng Birhen ng Antipolo ay Immaculada Concepcion, no? Immaculada Concepcion. Pero mas kilala po sa tawag na Our Lady of Peace and Good Voyage, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. At ang kanyang kafiestahan ay inilagay ng obispo sa first Tuesday of May. Yan, ang kafiestahan ng Antipolo. So, napagkwentuhan lang natin kasi makulay ang Antipolo. Alam ba ninyo na ang ina, anong pangalan ng nanay ni Dr. Jose Rizal? Doña Teodora Alonzo? May isa pa Rhea Chubachenes, di ba? Realonda, yan. Itong si Doña Teodora, sang-ayon sa kasaysayan, at kinukwento rin ni Father Nante Tolentino, no? Yung kaibigan natin. Itong si Doña Teodora nagbuntis kay Jose Rizal, pero nanganib ang kanyang buhay noong ipinagbubuntis niya si Jose Rizal. So, delikado ang kanyang pagsisilang ng sanggol. At ang ginagawa ng Doña Teodora, magmula po sa Kalamba, sila ay nagtutungo sa Antipolo. Ilang araw yon bago makarating ng Antipolo kasi wala pa silang taxi noong araw, walang Grab. No? So,
Nagpupunta po yan sa malabiran ng Antipolo at dyan po nagdarasal para maging safe ang kanyang pagsisilang ng sanggol. At nang isilang ang sanggol na si Jose Rizal ang tumupad sa pangako ng Mahal na Birhen, ng Doña Teodora ay ang kanyang asawa. Anong pangalan ng tatay ni Jose Rizal? Hindi kami masyadong close kasi noon eh. Francisco, di ba? Iyong tatay ni Jose Rizal ang tumupad sa panata ng panata ng Doña Teodora na isisimba sa Antipolo si Jose, si Pepe. Ayan. Kaya, maniniwala ba kayo, si Jose Rizal ay nagtutungo dyan, ang kanyang ama ay nagtutungo dyan bilang panata sa Mahal na Birhen na ipapasyal, ipipilgrimage si Jose Rizal dyan sa Antipolo. Nakakatuwa, di ba? Yan ang mga ilan sa mga makukulay na mga kasaysayan sa likod ng simbahan. At tanging ang simbahan ng Antipolo sa buong Pilipinas na sa lahat ng mga napuntahan kong simbahan, tanging ang simbahan ng Antipolo ang may toilet na ubod ng linis na para kang pumasok sa isang 5-star hotel ang toilet nila. Napakalinis. Pwede kang magdala ng unan at maiga doon sa floor. Wala kang maaamoy na malansa o mapanghi. No? Oo, may air condition pa yung kanilang toilet. Parang lounge nga. Only sa Antipolo. Ay kaya ko lang po nasasabi yan, di naman ako taga-Antipolo, kaya ko lang nasasabi yan ang totoo. Diba? And you might want to visit Antipolo at makita nyo ang imahe ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Alam ba ninyo na ang orihinal na imahe ng Mahal na Birhen ng Antipolo ay naglakbay ng ilang ulit sa galyon mula sa Mexico patungo rito sa Pilipinas? Yan. At ang kahoy na ginamit para ukitin ang imahe ng Mahal na Birhen ay kapareho ng kahoy na ginamit sa Quiapo, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Parehong maitim ang kahoy na ginamit dyan po sa dalawang imahe na yan. And I had the opportunity para makita ng malapitan ng imahin ng Mahal na Birhen ng Antipolo. I, for one, is a devotee of the Blessed Virgin Mary of Antipolo. Meron po akong imahin na replika ng Birhen ng Antipolo sa aking chapel, sa aking bahay. At ang damit na suot noon ay damit na isinuot din ng Birhen ng Antipolo, no? Once. Okay? Oras natin, 10:45 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ating tunghayan ngayon ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Jenny ng San Fernando, Pampanga. At kung sakali po na meron kayong opinyon or mensahe para kay Jenny, bukas po ang linya ng aming telepono or maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. Ilagay niyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong contact number. Ilagay niyo ang inyong mensahe. Otherwise, pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 or 8689-3290 kung ano ang mensahe o masasabi po ninyo sa liham kasaysayan ni Jenny ng San Fernando, Pampanga. Dear Dr. Love, bago ko po simulang idulog ang aking problema, ay bayaan niyo munang ikwento ko kung paano niyo ko naging follower. When my mother was still alive, she used to tell me about your radio program and how much she liked it very much, but I never gave an interest at all. Sadly, she passed away 12 years ago, and once after she passed away, I chanced upon your program in your old television station,
and started to follow you. Nalungkot lang po ako dahil sana sabay kaming nanonood ng program niyo by that time at nakita niya kayo sana kahit nasa television lang. But that's another story. My problem involves my youngest son and his fiancée. By the way, I have 3 sons. The eldest and the middle are both married. Dr. Love, I could have asked advice from my siblings and from my close friends, but I might get some bias advice from them. And I want to hear some thoughts and words of advice from someone who is not connected to us at all. Pero alam ko na mapapayuhan ako ng tama. At alam ko po na ikaw yun, Dr. Love. My son has been working abroad for years now, while his fiancée works here. And they have plans to do their wedding next year. Nagsimula po ang aming problema in the middle of this year when my first daughter-in-law found out that my son's fiancée was having an affair with another man. Nakakita ang manugang ko ng post ni fiancé sa social account nito ng very intimate picture with another man. Hindi talaga maipagkakaila na may relasyon sila base sa picture. My first daughter-in-law confronted her, pero ang sabi niya dito ay umamin na siya sa anak ko at nagkaintindihan na sila. Pero nagsumbong pa din sa amin ang manugang ko and we started digging and found out more evidences through her social accounts. Kinausap ko din ang second daughter-in-law ko since close siya kay fiancé. At madami din pala siyang alam about her infidelities. Dr. Love, hindi lang po 1 or 2 beses, kundi madaming beses. By one-night stands and short flings. And this usually happens kapag ang anak ko ay nakadestino abroad. Hindi ko alam kung naipagtapat ni fiancé ang lahat ng ito sa aking anak. Gulong-gulo ang isip ko, Dr. Love. Hindi ko alam kung sino ang una kong kakausapin, kung si fiancé or ang anak ko. By the way, pauwi na po ang anak ko next month. Hindi po ako naniniwala na ipinagtapat ni fiancé sa anak ko ang lahat-lahat. The truth is, his fiancé has some attitude problems. May anxiety, a depression attack, and a very manipulative person. But since mahal siya ng anak ko, tanggap din namin siya. But this is a very heavy matter and issue. I will feel sorry for my son kung hindi niya malalaman ang lahat. Natatakot din po ako na madamay ang 2 daughters-in-law ko. It might cause chaos and animosities in our family. Payuhan niyo po ako, Dr. Love, and please pray for us too. More power to your program. Gumagalang, Jenny ng San Fernando, Pampanga. Sino ang magsasabi na mapapalitan ng mga awiting yan? Di ba? Kakatuwa, no? That's why every Friday dito sa programang ito, nagtatampok tayo ng mga awiting original na Filipino music at sana po'y hindi ninyo malimutan ang mga awiting yan. Napakabilis ng oras, naka2 oras na po tayo at sana'y naging makulay at makabuluhan ang 2 oras ng ating pagsasama. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, Operations Manager, Cherry Baile,
Ang ating mga producers, Jen Morales at Mike Santillan, Direk Sheikh Mamaril. Ang ating radio studio technician ngayong gabi ay si Ron Cruz. Ang ating PA at Avid Operators, Jairian Manipon. At ang ating TOC switcher, si Weng Carpio. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP. Buwabati sa inyo ng magandang gabi. Hanggang sa Lunes muli. Maraming salamat. Shabbat Shalom.